Magsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangkayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ika-5 na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon na naitala para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan ni Jimmy Tadio at iba pang mga pumanaw na ng mga yumao nating mga kapatid. At dagdag rin natin ang intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo't higit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Daniel, ang mali na paratang ng dalawang mga makasalanang mga hukom ay nabigyan ng katarungan dahil sa ginawa ni Daniel nung bata pa siya. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ipinapahayag ng Panginoon na ang mga paratang na ginawa ng mga tao ay kuminsan hindi makatarungan. At ang katarungan ng Diyos ay siyang pagliligtas at siyang pagbibigay ng walang kasalanan sa narapat lang na magbalik loob at magbago sa pangalan sa Panginoon. Tayo tinatawag rin na magbalik loob sa Panginoon. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nagmamagandang loob na siyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit. Pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali, ipinalit
Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbubugo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy sa pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin at ang paglilitis, walang katotohanan ang katibayan, inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao, sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsabi si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ng mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutok ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ang kahalayan ng iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang iyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingan ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisingulong at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinatang niya. Naligtas nga sa kamatayan ng isang taong walang kasalanan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo ay pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng langkid mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa aki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinamagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinang nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan, kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan na sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat.
Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ikalima na linggo ng Kwaresma o 4 na araw na paghanda natin para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang tema po sa araw ngayon ay hustisya o katarungan. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel, Kabanata 13, talata 41 hanggang 62. Ito ay tungkol kay Susana na kung saan pinaratangan siya ng 2 hukom na natukso sa kanyang alindog dahil nambubuso sila kay Susana at pinaratangan na siya ay nakikiapid. Pero sa pamagitan ng katarungan o dili kaya ng matuwid na paghukom dahil sa binatang si Daniel, ay naligtas si Susana sa mga 2 hukom na masama. Dito ipinapahayag na ang Diyos ay Diyos ng katarungan, Diyos ng hustisya. Hindi lang siya Diyos na tumitingin ano ang matuwid, ano ang mabuti. Siya ay tunay na pastol para sa atin. Kaya sa ating Salmo 22, ang Panginoon ay ating pastol, hindi tayo magkukulang. Kaya sinasabi sa versikulo 4, kahit sa daang madilim, kapiling natin ang ating Panginoong Diyos. Kung minsan madilim nga ang buhay at maraming mga pangyayari at pinagdaanan ng mga tao, ang iba ay kumakapit sa patalim. Gaya ng ating napakinggan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 11, na mayroong isang babae na dinala sa ating Panginoong Hesus habang siya ay nagtuturo doon sa templo. At ang paratang ng mga Parisiyo at mga iskriba na ito ay nahuli nila sa pakikiapid. At ginamit nila ang Torah. Ang Torah ay isang tradisyon ng mga batas. At ayon sa Torah, ang pakikiapid na ito yung paglabag sa pangwalo na 10 utos na atin pumabasa sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20 at Deuteronomio, Kapitulo 5, ay batuhin hanggang mamatay. Ngunit noong siya ay dinala sa ating Panginoong Hesus, isinulat ng Panginoong Hesus sa buhangin ang lahat ng mga kasalanan ng tao, kasama na ang kasalanan ng babae. Pag naisulat sa buhangin, kapag kamadaanan ang buhangin ng mga paa at kung ang ihip ng hangin, mabubura ang lahat ng naisulat sa buhangin. At dahil dito, pinagwalang sala na ang lahat. At pati itong kumakapit sa patalim na babae ay hindi na parusahan sapagkat may sinabi ang ating Panginoon na dapat rin nating tingnan bago tayo maghusga, bago tayo maghukom, ay kinakailangang tingnan natin ang ating sarili bago muna tayo tumitingin sa iba. Ay ating tingnan ang ating mismong sarili na may kahinaan at may kapalpakan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 7, Kapitulo 8, Ebanghelyo ni San Juan, at sinabi niya, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato
sa Kanya. Ang ating Panginoong Hesus Nazareno ay walang kasalanan. Siya sana ang bumato. Pero hindi siya bumato. Ngayon, nagkaroon ng palaisipan ang lahat ng naroroon. Mula sa pinakamatanda na marami nang nagawang kasalanan hanggang sa pinakabata, isa-isang umalis sapagkat namulat sila sa katotohanan na lahat ng tao ay makasalanan at hindi dapat maghusga, hindi dapat magkaroon ng pahukom sa kapwa-tao. At dito po nating tingnan ang salitang sa Hebreo, Sedekah. Sedekah na yun ay pinapahayag doon kay Susana na ang katotohanan ay siyang dapat nabatayan. Kaya siya ay nabigyan ng sedekah, ng katwiran, ng katarungan. Sa ating Ebanghelyo, ang ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verso 1 hanggang 11, ay nakasulat sa Koinoko na Griego. Sa Koinoko na Griego, ang sedekah o hustisya o katarungan ay dikaiosune. Nabigyan ang babae ng katarungan sapagkat gaano man kalaki ang kasalanan ng tao, lahat ay mapatawad ng Diyos. Sapagkat binayaran na ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng Kanyang pagpasan sa krus ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Binayaran niya sa Kanyang buhay. Nagbubo ng dugo, naghihirap, pasan ang Kanyang krus upang tayo mamuhay sa dikaiosune o sa sedekah o sa katwiran. Ano ang dapat nating gawin? Una, bago ang isang tao maggawa ng paghukom o pagtingin sa kanyang kapwa, tingnan muna natin ang ating sarili. Sa bawat paratang natin sa ating kapwa na tinuturo sa isang daliri, tatlong daliri ang siyang napunta sa atin at isang daliri ang nagpunta sa langit. Na dahil dito, hindi po tayo magpaparatang, hindi po tayo maghukom ng masama sa kapwa. Pangalawa, ang kinakailangan natin ay pagtingin ng ating karupukan at kahinaan na mayroong habag, mayroong awa at pagpapatawad. Kung kaano kadakila ang habag ng Diyos, tayo na imahen at larawan ng Diyos ay dapat magkaroon din ng habag at magkaroon ng habag sa pagitungo sa kapwa-tao. Pangatlo, kinakailangan nating mamuhay na may pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, mapatawad mo ang iyong kapwa. At dahil sa pag-ibig, ikaw rin ay pinagwalang sala na ng Diyos. Kaya mayroong sakramento ng pagkumpisal, sakramento ng pag-ibig ng Diyos, na tayo ay Kanyang patawarin upang tayo ay magkaroon ng sedekah, dikaiosune, justitia, justice, hustisya, katarungan, sapagkat ang Diyos ay Diyos na may kagahan loob. Hindi niya pinipili ang Kanyang pagligtas. Ang kaligtasan niya ay para sa lahat. Kinakailangan lang niya sa atin isang puso na marunong magkaroon ng habag, isang pag-iisip na magabayan ng espiritu ng katarungan, isang kalooban na gaya ng Diyos, handang magpatawad, handang tatanggap, at titingin sa kapwa na ang bawat isa ay nilikha ng Diyos. At hindi lang nilikha ng Diyos ng kung ano, kawangis,
at larawan ng Diyos. Naway, bawat galaw ng ating buhay ay ating ibabatay sa pag-ibig na dakila ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahabagan. Atin pong itutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning, dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pagkikitungo sa amin. Nadalangin namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming nilikha kaming gaganap sa banal na paghain, ay buong galak nawang makaharap ng may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagkasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay, minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papurising humpay sa kalangitan, kami nagbubunyis yung kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilihod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu yung banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon,
iniabot sa kanyang alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ng lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagabilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na may natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang deklang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos
Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikalimang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., ang atin pong rektor at parish priest. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala, ay pamalagiin nawa nitong walang hilig na masama. At sa gayoy, maliksi naming masundan ang mga yapak ng halimbawa ni Kristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo at naugnay sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang matulungan natin ang ating mga kapwang mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Poong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang katarungan ng Diyos ay dapat nating ipahayag sa pamagitan ng ating pag-ibig at walang paghatol na pagtingin sa ating kapwa-tao, bagkus pagtanggap, pagmamahal na may dala ng tunay na kapatawaran upang lahat tayo'y mamuhay na matuwid. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihagmas niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon nito na may mahala ng pangako ng sa binyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran
bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati